Okay, so magandang araw ulit sa inyong lahat. At today, ito ang pag-usapan natin at i-recap yung trade natin dito sa Tesla where we made 777. O meron din 5552 naman. So anyway, ang gusto ko i-share dito ay yung isa sa mga importanteng bagay na na-overlook ng mga newbies. Pero itong bagay kasi na to, pag natutunan nyo, is pwedeng makapag-improve greatly sa inyong win rate, sa inyong mga strategies, at sa inyong pagtingin dito sa chart. So, punta tayo sa daily chart ni Tesla. Burahin muna natin itong mga ano na to, drawing. So, ang una natin matututunan dito sa candlestick, isa sa mga una, syempre, una, ayan, kung paano basahin itong candlestick. Tapos, matututo tayo kung paano mag-plot ng mga support at resistance. That is the very basic. Paano ba mag-plot ng support and resistance? So, kunyari, itong ating recent price. Magpo-focus tayo sa recent price and then titingin tayo to the left. Ano yung pinaka-lowest point sa left? So, ito yung ating lowest point. So, from here, pwede ka magbakat ngayon ng iyong support. So, this is your nearest support. Kasi sa chart na to, kung titingin pa tayo sa left side, mag-move tayo, ayun, may lowest point pa. Pero syempre, pag nag-zoom out tayo, makikita mo yung mga lowest points pa. So, yung mga lowest points na yan, ayun yung mga areas na pwede mag-support. Kumbaga, sa drawing, yung mga supports is usually itong area na to. Kung saan siya nagkakaroon ng dip, ng pullback, ng pagbaba. So, ang resistance naman ay nasaan yung pinaka-nearest na mataas na presyo. So, dito, kung titingin tayo sa left side, ito siya. Yan, mataas yung presyo dito. Yan. Tapos yung mga previous na resistance sa binutas niya, nasaan? Ito, pwede rin. Previous na resistance to. Pero nabutas na siya. So, hindi na siya masyadong dapat pagtuunan ng pansin kasi recent yung ating pinagtutuunan ng pansin at atensyon. Ngayon, ang susunod nating matututunan dyan ay yung mga role reversal. Ano ba yung role reversal? Kung yung previous na merong area kung saan siya nagsusupport, this is the support. And then, nung bumagsak yung price, nag-try ulit siya mag-support pero nabutas. So, ngayon, naging resistance naman siya. So, during this point of time, yan, kung titingnan natin, yung mga resistances kasi na yan at yung support, may correlation din yan. Usually, itong mga previous na support na nabutas, nag-a-act as resistance yan. So, binabakatan din natin yon ng linya para masabi natin na pwede mag-act yun as resistance. So, again, previous na support, nabutas, and then possible siya maging resistance. So, ang trade natin was during itong araw na ito, nung namula siya, na nag-try siya na bumalik dito sa previous support, na kung bubutasin niya ba yan or mauuntog siya. So, ayun nga yung ating trade. As you can see, this is 1 minute na time frame. Ano ba yung ginawa ni Tesla? Meron tayo ditong consolidation. Tapos nabutas yung consolidation. Yung support area, nabutas. Yan. Pag area mabutas, ano yung mangyayari? Katulad na banggit ko, role reversal. Yung previous support, pwede maging resistance. Nag-act nga siya ng resistance kasi based on our structure, drawing din tayo ng structure dito. Ang usual na ginagawa ng price was to follow this basic principle ng structure. Kung saan, kapag nabutas yung price dun sa previous support niya, ay nag-act siya as resistance and then vice versa. Kapag umaangat naman yung stock, yung previous na mga resistance is nag-act as support. Babaliktarin mo lang. So, ayan yung basic na konsepto natin. So, sa trade ng Tesla, nag-take tayo dito ng short trade. So, ang ibig sabihin ng short trade or shorting, kumikita tayo sa pagbagsak ng presyo ng stock. So, may mga nagtatanong kasi yung shorting, may mga video na rin tayo about dyan. Pwede kayo mag-YouTube, mag-Google kung ano yung shorting. Kaya kung natatakot kayo magkaroon ng financial meltdown, another crisis sa US, at gusto yung, at tingin nyo, babagsak yung presyo ng stock, gusto nyo kumita sa pagbagsak nun, pwede, no? Through shorting. Kaso, kung ang market nyo is sa Pilipinas, walang shorting sa Pilipinas, sa retail traders, yan. Sa crypto, meron din shorting. Sa forex, meron din shorting. Yan. Pero anyway, yon, kumita nga tayo dito sa pamamagitan ng shorting kasi bumili tayo or shorting kasi nagbenta ka muna eh. Pero yun, pumosisyon tayo. Bumili tayo ng position, a short position, nung tumama siya dito sa resistance at nireject siya. So, previous support becomes a resistance, dun tayo pumasok. Ngayon, eto na ang inyong gagawin. Paano nga ba mag-improve? Kasi madali lang naman yan, tapos na yung chart eh. Pero syempre, during execution, paano ko yan
ginawa. Ang una nating titignan, focus kayo palagi sa daily chart. This is, for me, most important na time frame. The daily. Dito ako kumukuha ng aking idea. So, lahat ng key levels, major key levels, minor key levels man yan, dito ko hinahanap sa daily. So, sa daily, gaya nga sabi ko kanina, this is a support. Karoon ng break na butas. Mag-a-attempt siya ngayon na i-test kung talaga makunat yung level na yon. Ayun nga yung ginawa niya. Ito lang yung tatandaan nyo. Sa market, merong dalawang naglalaban ng puwersa. Again, basic, matututunan nyo rin itong naglalaban na puwersa. Ano yung naglalaban na puwersa? Meron tayong bearish at meron tayong bullish. So, bullish was the demand. Pag malaki yung demand, aangat yan. Pag malaki yung supply, bababa yan. So, bearish yun pagka marami masyadong supply. Ngayon, meron tayong binakat ng key areas ng resistance and support. Kung malakas yung bullish or yung demand, sa area ng support, tatalbog yan para siya lumipad. Ito, may mga konting talbog, pero hindi niya masustain, kaya bumagsak siya. So, dito sa time na to, yan, nung lumilipad pa lang tong stock, nag-open siya ng malakas eh. Nag-gap up tayo. Na-reach agad natin yung area of resistance. Pag may nakita kayong area ng resistance na yan, dapat, kanyari, ang area of resistance na binabatay natin is 241. Tingnan natin, 241. Dapat, yung presyo, kung talagang malakas yan, bullish, malakas yung demand, makikita mo yung presyo niyan, mag-hover or lumipad above 241. And syempre, marami tayong mga strategies. Yan, wala kayong mga strategies pa, kailangan nyo mag-explore. Marami na rin man tayo na-share dito sa YouTube. Pero kung gusto nyo rin matuto pa, check nyo na lang tong Ascension Room. Sabay-sabay tayo mag-aral everyday and mag-trade ng live. So anyway, yun. Above dapat ng mga resistance levels or mga major levels na yan, kung bullish siya, dapat makakita ka ng bullish pattern. Let's say, isa sa mga bullish pattern natin, pwede yung bull flag. So meron kang pole, meron kang flag. Mag-consolidate sa taas for another round of continuation. Pero ano nangyari nung araw na to? Bakit ako nag-take ng short trade? Anong lumabas na pattern? Pwede natin consider ito pag open ng market, nag-consolidate. Pero yung consolidation na yung kitang-kita nyo, kung body yung babakatan natin, this is pwedeng bear flag, ano? This is your pole and then this is your flag consolidation, then nag-break. And then based on our structure, yun, sinunod niya yung script. Niretest niya yung previous na support na nabutas. So, we made an entry. So, ayan lang. Tapos, during the weakness, ang sinalo lang natin was inside this swing. Hindi man natin napuruhan. Hindi naman ako nakapagbenta doon. So, cover ako dito. Na-touch niya yung previous level of support at saka yung breakdown nitong first nearest support area. So, during the weakness, doon lang ako nag-sell. Kaya naka-gain tayo ng $700. So, ulit tayo. Kapag may key area, dapat mag-hold. Kung bullish talaga, may bullish patterns ka makikita. Ngayon, this is previous support. Nag-retest. Ito yung araw na nag-take ng short. Ngayon, kahapon, ni-retest niya na naman. O, sisilipin ulit natin yan sa intraday na chart. Tingnan niyo yung ginawa niya. Nakakita ka ba ng bullish pattern? Ito, bullish ba to? Merong rejection eh. So, sa rejection na yan, kung sakali mo ito yung ginawa niya, kung talagang bullish ka, dapat makakita ka naman ng sharp reversal. Kasi medyo sharp yung drop na yan. Feel ka, pwede rin maging flag ulit to. Bear flag. Pwede pa rin natin consider na bear flag ulit yan eh. Ang tagal nag-conso. Haba ng flag. Nagtuloy siya, nag-chop na lang. Pero, bearish pa rin yung pattern. Bakit bearish? We have high, lower high, lower high, lower high. A series of lower highs, which is a structure of bearish na pattern. So, ayun ang mahalaga na matutunan nyo bilang newbie at makakapag-improve sa inyong trading, sa inyong win rate, sa inyong perspective dito sa market. Ang pwede nyo gawin sa daily time frame nyo, humanap kayo ng mga key levels. If makakita kayo ng bullish man o bearish na key levels, above dun sa level or below dun, maghanap kayo ng mga pattern, yung mga bullish na mga strategies nyo o bearish. So ako, nagpo-focus kasi ako sa price structure, kasama yung mga estudyante natin na kaya try natin everyday na extra kung ano man yung lesson na binibigay sa atin ni market. At nung araw na to, yung 3K Tesla, again, very simple na mga basic na support and resistance. As long as tama yung perspective mo dito sa
market sa daily chart, yun. Tataas ang iyong win rate kung yan, silipin mo sa daily chart at yung correlation nito sa mga mas mabibilis sa time frame, 1 minute, 5 minutes, o 15 minutes pa niya kailangan. Kapag above na siya dun sa major key level, dapat makakita tayo ng mga bullish na pattern. Pagka below naman siya, kailangan bearish na pattern. So pag hindi ka sigurado, syempre, don't trade. No, pagka may pattern, wait for pattern and wait for your proper entries. Tapos i-manage mo na lang yung iyong mga risk kung nasa yung mga stops niyan. So ayun lang ang maibabahagi ko sa video na ito. At salamat ulit sa inyong panonood. At hanggang sa muli mga kaibigan. God bless.